So, basahin ko lang ulit yung question ni Karen Antionete. Coach, paano makabalik ang confidence sa trading after my wipe out ang account? Na-wipe out daw yung account ni Karen Antionete noong October 10. So, first of all, I just want to tell you na lahat ng trader tumaan dyan. I want you to understand yung pag-wipe out ng account mo is not the end ng buong trading career mo. Hindi mo kailangan ibalik agad ang confidence mo. Kailangan mo muna ayusin ano yung root cause nito or saan nakatali, bakit naging ganun yung result. So, kung nakatali yung confidence mo sa result, ang ending nito is every loss will eventually break you. Kasi kung nakatali yan sa identity na kaya mag-analyze, kaya mag-recover, learn from that mistake, hindi mo kailangan pilitin bumalik. Babalik siya ng kusa. Ito yung usually na ginagawa ko and based on my experience is step 1, I want you to detach from the pain and acknowledge kung ano ba talaga yung nangyari, acknowledge what happened, i-journal mo yung trades, tanggalin mo yung ego muna natin. I believe lahat naman tayo merong ego and we always want to protect our ego, but this time I want you to set aside muna yung ego natin. And step 2, rebuild slowly. Rebuild ka lang muna ng maliit, rebuild small. So ano itsura nito? Focus ka lang muna sa one setup a day because in this case you are rebuilding your confidence. Para from there, nabibuild mo na rin yung identity mo na consistent profitable trader. And step 3, you want to redefine your confidence. This is not all about kung panalo ba or talo. It's about showing up kahit na takot ka. Ano itsura ng showing up, coach? Showing up, ito yung kahit pangit yung market, maganda yung market, malungkot yung market, nandun ka pa rin para mag-charting, nandun ka pa rin to assess, mag-analyze ng market. Because dumaan din naman ako sa point na wala na akong gana, durog na yung confidence ko, ayoko na tumingin sa chart, ayoko na tumingin sa portfolio ko. But again, kailangan kasi natin mag-show up eh. Kailangan natin labanan yung emotion until mag-subside yung emotion. Hindi na natin namamalayan, naka-isa, dalawa, tatlo, hanggang naka-isang linggo ka na pala, hanggang sa naka-isang buwan ka na pala tumitingin ng chart at nag-a-analyze at nagpa-practice. And remember this, a wipeout account can be reloaded. Pero a wipeout identity, hindi pwede unless you rebuild it from the inside. So, I want you to stop chasing and start building that identity who deserves a profitable trade. In trading, it's all about surviving lang naman eh. Patagalan lang talaga ang labanan. Kasi the more na tumatagal ka sa market, eventually nakakabisado mo na kung ano yung mga dapat gawin. Kaya lagi tayo may kasabihan na you only fail the moment na nag-quit ka. If you're still doing the same mistakes over and over again, maybe it's time for you to embrace yung tinatawag nating identity change. So ano ba ibig sabihin ng identity change? For example, si Karen Antionete, ano ba yung habits mo on a day-to-day basis? Paano mo masabi na ikaw si Karen? Of course, meron kang mga ginagawa na ikaw lang yung gumagawa. For example, ako si cryptocurrency trader, ang ginagawa ko kaya na-build ko yung ganitong identity is that gumigising ako ng 6 a.m., mag-workout ako, tapos inom ako ng kape, tapos maliligo ako, magpe-prep ako. Pagdating ng alas 8, prepare na yung watchlist ko and then doon ako magte-trade. So, we human beings, yung build natin yung identity through consistent repetition ng habits and routines. Kaya may kasabihan na you become what you consistently or repeatedly do. So, if you repeatedly do yung identity na laging gusto nating manalo, gusto natin lagi ng instant wins, instant profits, then hindi natin mababago yung resulta. Kasi kung same yung input natin at nag-expect tayo ng different result, impossible yun. Mababago lang ang resulta natin pag nagbago na yung input natin. So might as well change your input ngayon, baguhin mo na yung nakasanayan and doon mo i-assess kung ano ba yung nabago. Eh kung nagustuhan mo yung result, nung binago mo yung nakasanayan mo, napag-build ka ng bagong habit, then doon mo makikita na o nga no, nagbago na rin yung resulta mo. Nabago mo yung identity mo. Kahit mahirap siya sa umpisa, isipin mo kasi dati nagtitrade ka kahit wala sa tamang state. Pero ngayon, alam mo na kailangan mo na huminga ka muna bago ka pumasok. That is not a sign of weakness. That is awareness. So kapag takot ka bumalik kasi baka maulit, ibig sabihin, gusto mo na talagang baguhin yung pattern. Hindi mo kailangan hintayin mawala yung fear mo bago ka makabalik. Kailangan mo lang bumalik ng may proseso. Kahit walang assurance, chart ka lang muna, backtest mo muna, and review mo yung past trades mo. Every charting session ngayon, yan yung magiging bagong identity mo bilang isang trader.